Nagsalita bilat sing iloy. Ang gwapagwapa nga ulok-ulok niyo di puta nga alpot bastarda kabit. Nagbinasto si Sarah, hoy! Kung merong basto sa inyong dalawa, ikaw! Magno alpot dagol! Bilat sing iloy, bakit nagbasto si Juan? Si BP Sara, nagpakantot ba siya sa lalaki na may asawa? Nabuntis ba siya putang ina? Sang isa ka lalaki nga may asawa na lima ang anak? Sino sa inyong dalawa ang nagkalat bilat sing iloy mo kasabutuan? Sino ang umupo sa tarugo ni Daraog kag nagpaito todo-todo ko'y bilat sing iloy mo? Sino sa inyo ang tsumupas ang tarugo ni William Daraog nga asawa ni Titsi Daraog? Ikaw! Ikaw ang bastos. Numero 1 kakabastos ang bilat sing iloy mo. Gagastos kaya sa mga tinder para sana ang bilat sing iloy mo makadasma ka sa mga afam. Nakatsamba ka doon no. Sang isa ka taga Australia nga ang itsura sang bilat sing iloy nga Australiano nga onion head. Kalain-lain lapsi undo na may anemic man. Ikaw ang gumastos pumunta-munta ka doon sa may Australia nga alpot ka. Ginastuhan mo ang mga engagement nang matet kang iyo di puta ka. Pat kaya nga ka nagkakaso ka sang qualified theft because you sold titles of land that didn't belong to you. That belong to your aunts, that belong to your uncles. Ginkawat mo, dalawa kayo sang kapatid mo nga gaga ka. Nagagasto ka sa lalaki para ka lang makantot. Shout out sa reaction vlog, YouTube channel. Please like and subscribe. Mabuhay kayo. Hindi kasi guys, nag-emote ako kahapon, as in. Sobra gid ako affected sang situation ni Tatay Digong, you know what I mean? So, I started crying. Sobra pa ko sa kabataan niya. I really praise VP Sara, Congressman Pulong, and Mayor Basti and Kitty, na sila, grabe sila kataf. Kasi ako kapon, ilang beses ko nag-try nga ma-live. I cannot get myself to do so. Gahibi ko, gatulog, gid akong luha, gahihilakid ko. So sabi ko, palipason ko lang muna kay wala gid po kwenta, wala gid pulos. Kung nag-live ako, nga nagatululo ang akong luha. Because, you know, nilalagay ko ang situation ni VP Sara at ang mga anak niya thinking na ang kanilang tatay sa jail. You know what I mean? So, naintindihan ko ginang kanilang mga feelings. So, that's why I couldn't get myself to do a live telecast yesterday. Kaya nagahinibi ko nga nagahinibi para kay Tatay Digong. He is old, he's fragile, he's weak, he's thin, and he doesn't deserve to be there. Kaya ang wish ko kay Tatay is for you to keep holding on. I'm praying that God is going to make you strong despite your age. Make you strong and healthy and provide you with the energy and give you this power of hope na wag ikaw gumive up dyan, Tay. Kasi inaantay ka ng mga anak mo. Dito sa labas, nag-aantay kami sa iyo na makita mo pang umupo na presidente ang iyong anak na si Inday Sara. So, kung makaabot man to sa iyo, Tay, hindi ka gid mag-give up, ha? Kasi dapat sabay-sabay nating i-celebrate ang iyong kalayaan at nandoon ka pag nag-take sang oath si VP Sara bilang presidente at vice presidente si Mayor Basti. Antayin namin ang iyong pag-uwi sa Pilipinas. Huwag kang mag-ano dyan. Huwag ka dyan magsakit-sakitan. Ikaw si Rodrigo Duterte. Ang taong katulad mo, kahit pagod ng katawan mo, alam ko ang isip mo ay malakas. And ikaw ang nagbibigay sa amin ng, if our brain could produce that much fear and confusions, if our brain could trick us to be scared of something that did not happen, if it could produce anxiety, how much more
when our brain produces hope. Hope is a very powerful yet dangerous thing. But that is also the only thing that we could hold on to. Na itong lahat ng mga pinagdadaanan niyo tayo, hindi ito mapupunta sa wala. Dahil alam ko 101% panalo tayo. So, yan ang mga rason mga anak ko na hindi, inutil di ko yung kahapon talaga. Wala din ka mo mapuslan sa akon kahapon kasi grabe di ko ka emosyonal. Dali lang kay basa ako, kung bilat sa iloy ng alpot niyo. At sa staff dyan ni Governor Pamela, nagtanong-tanong kayo dyan sa mga abogado kung sino ang nag-report sa akin tungkol sa sinabi mo nga pangit, Madam Butterfly, na si Pamela, mamaya lang kita sasagutin, mama. Kaya daw hindi ko gusto, nabalitaan ko kay Maharlika. Magkaparinig-rinig ka kay VP Sara, ma'am, huwag kang ganun, ipa-remind lang kita. With all due respect, ma'am, do not try to insinuate something or to say something that goes against the principle or the way VP Sara is trying to express her freedom of speech. Kung may tao ka nga dapat nga bigyan ng loyalty mo, si Duterte yan. Kaya kung hindi ni Duterte, pinataas ang kamay mo, ma'am. Ang lahat ng mga rituki sa pagmumuka mo, nabuli ka na. Mabuti ka na tinaas ang kamay mo ni Tatay Digong, kaya kung hindi tinaas, hindi ka nanalo. Huwag kang maging pareho sa bilat sing iloy nga si BBM nga traidor nga hudas. So kung sino man sa mga staff dyan ni Governor, Pamela, kinailangan pa ko kanina tawagan sa tatlo, gid ka abogado nga mga kaibigan ko. Kung sino nag-report sa akin, wala may nag-report sa akin, I am smart, I know how to do research and I read a lot. So sa kaibigan ko dyan nga si Madam Maharlika, narinig ko sa kanyang vlog, siyempre nagatiwala ko kay Maharlika, kay ever since talaga grabe ni siya yung bumba sa mga bilat sing iloy nga mga kaway. Okay. Plastic gani, sana wag ka mag-plastic, ma'am. Kasi yung mga taga Cebu, manginit talaga sa'yo, baka ang kapalaran mo magiging Gwen din. Kung sino lang tumulong sa inyo, no? If someone paved the way for you in the fucking high position, kahit anong pa dapat nga bili sa'yo, huwag nyo ibenta mga integridad nyo kasi hindi na kayo makaripit. Hindi ka na refrain, Madam Butterfly. Sino ang nagtaas ang kamay mo? Doon ka, steady pulse ka doon. Dapat nga binibigay mo ang binibigay mo ang whole support mo, hindi nga ang mga salita mo. Let us forget about politics now. Let us serve the people. Bilat sing iloy. Without politics, you're nothing. This is your life now, politics. Kaya wag kang chosera. Share the life. So, ini ang alpot ni Hoy Dagol nga bigaon kabit. Hindi gid nagauntat ang bilat sing iloy sang insecurity ya kay VP. Ikaw lang, bilat sing iloy mo, ang mang-insulto sang iya nga pagkatao ni Sara. Diin ka. Ano ang tinapos mo na pag-aaral ang bilat sing iloy mo? Ano ang standing mo ngayon? Putang ina ka sa mundo, sa Pilipinas. Bilat sing iloy. Bigla na naman akong sinapian, nagsulat-sulat na naman ang alpot. Nagasulit ang bilat sing iloy mo. Aray kison, putay! Ang putay mo nga may galis. Ang bilat sing iloy kang bigaon ka. Grabe ang mga isprekitek ang mga iyo di puta kakaplog. Ikaw ang pinakakaplog sa lahat. Hoy gaga. Wala ka sang isa, not an inch even, to try to degrade this woman who holds the second highest position in the Philippines. Ang bilat sing iloy mo do akala mo ba sa inyo di pota do nagtapos ang Jores, doktor. Ang tinapos mo, Jores Tarugo. Bilat sing iloy sa makambal bastos kano sa sarayot tamo. Jamagno Jessica alpot bao putay. Kabit ka sang iyo di puta nga si Daraog. Gin kabit ka sang pinakabilugan na lakang bilat sing iloy mo. Iriwanan ka ni EDP kay ang inyong pagkasal. Ang alpot ka kasi may tulo ka. Hambal sang imo nga ex-husband nga kuno-kuno. Nga si Iding di puta karikaw pakyo. Wala ka sa kamilingkingan ni Sara. Uy gaga. Okay, are ang sabi ni Dagol nga alpot bigao no. Kamangog-mangog niya. Nuk-nuk ka kakidya bilat sing iloy kakidya nga alpot ka nga gasolita ka Dagol.
Tuloon, bako kangon ang imuguya. Palalo ang iyong muka kapuro lahat bilat sing iloy bulutong tubig. Amo ni ang itsura sang nagasuya kag nagapasipala. Kay BP Sara, tingnan yung muka sang bilat sing iloy kung hindi ang alpot siya mag-filter. Kung wala sang TikTok nagaga, kapag nawala ang TikTok, amo ning pagmumuka mo ibisapat. Tingnan yung pagmumuka mo ibigaon. Close the from the store. The roasted chicken I told you is the only thing that he's going to eat. Padako-dako ulo do ang mga style sa mga bilat sing iloy bala. Sala sa init, sala sa lamig. Sana lang ma'am, Madam Butterfly, Pamela 1, Pamela 2. Huwag kang matulad kay BBM. Huwag kang masilaw sa mga gina-operatory nila sa'yo. Kasi ma'am, baka mamatay si BBM bukas, makalawa bilat sing iloy, pati ikaw. Kakas kagida. Hindi pa matapos bilat sing iloy ang anibersaryo mo bilang gobernador. Pag natay siya mamayang gabi si BBM, which is most likely to happen because he has a cancer, tingnan mo naman ang katawan ngayon ni BBM, matatawag mo na ng healthy. Inantay na lang nasa time walking, time bomb. Anytime ng bilat sing iloy ang tae na lalabas na sa lalamunan niya dahil colon cancer na siya. Sabi ng mga taga John Hopkins to nga mga nurses sa Amerika where he went for a consultation. Magsalita ang iyo di puta ang bilat sing iloy nga arikison. Hoy arikison magnobigaon baho tinggil. Daddy, close the AC. To call for me. Hindi ko naman binubugre si Madam Butterfly. Pero bubugresin talaga kita. Kapag malaman ko nga nagakambyo partido ka kasi walang-wala ka naman talaga sinabi kay Gwen kung tutuusin. Inakyat lang ni Tatay Digong ang kamay mo para butuin ka, nagapakyut-kyut ka pa ganit sa mga TikTok mo. Pero sa oras nga ma-confirm ko talaga nga para pasaringan mo. Kag tapos daw bitter o kampo kag pasipsip ka kay Marcos abilat sing iloy gid ma'am. Kahit mag-abot pa tayo sa Sierra Madre. Mag-abot man tayo sa Sierra Madre kung saan man da nga mga palaitot mama. Gulo kong gulo total sanay naman ko sa gulo bilat sing iloy. Basta lahat nga bumangga kay BP Sara giba. Karmahon ka na ma'am, hindi ka magilog kay Marcos. Sayang naman ang pagrituke mo sa pagmumuka mo kung hindi mo na mapagpatuloy ang mga silikon sa ilong mo. Kapangit pa naman sa pagkarikature sa mukha mo. Anyway, sandali lang. Diin na tong picture sa bilat sing iloy to man. Nakaplog. Arisaw. Amo ni ang itsura mo. Kung wala ka sang filter nga alpot ka sang TikTok. Ang lifeline mo gaga. Ang bilat sing iloy ka nga ulok-ulok. Ang itsura sang iyo di puta nga sapat sa daw kuan maligno sa nga salmonete. Amo ni nga itsura mo way ka nahuya. Bilat sing iloy magpasipala ang alpot to lodje. Numero 1 katsipipay palalulo sa butuan. Pati ang pamilya mo hindi ka pinapansin, di puta ka kahihiyan ang binibigay mo. Hindi ka lang kapos ang pag-aaral, kabit kang di puta ka, bastardo ang anak mo. Maliit pa ang iyong putay, tapos ang igot-igutan pa ang lubot mo, ang bilat sing iloy ka kulay itim. Sino ka nga maya-maya ka nga nagasalita ka sa masama kay Sara? Bilat sing iloy, kahit doon ka na lang yung di puta sa kanyang ngipin, palalulo nga kung mag-toothbrush may lumalabas nga mga kwan, nga mga pagkain doon. Kahit doon ka na lang sa mga ginakakasin ng mga dumi sa ngipin niya, wala ka talaga masabi sa kanya. Arikison, galison, mag-live ka pala sa Facebook, one time, para makita sa mga tao, gaamo ng mata, itsura sang alpot nga original nga tarsier, chimpansi, bigaon, ang putay mo may badlo, Jessica Magno Kaplog. Arikin sulat-sulat naman sang iyo di puta ni nga. Ang mukha mo gagakusumar. Kahit gustuhin ko pa nga gayahin po mo mukha yung ano na ko smooth mo? Kalaway na ganisi mong bilat sa iloy kagayambi ka pa. Ito ang itsura guys kung dumaiyak ka na bala ang tawag sa Ilonggo yambi.
Ano na yung itsuray mo man, bilad sang iloy. Do sinumpa sa makaakong, yung di puta ya. Sabi sang bigao, no? Sabi sang kaplog, nga no i-blame si BBM. Di jud ko kasabot. Paano mo masabot, bipot? Paano ka bibot-pot kasabot kay bubo ka? Ang mga intelligent na mga tao, masabot talaga nila na bisan pa wala sabot, wala bulbol. Makasabot jud ang tao nga bright. Pero dili makasabot ang mga tao nga bugo. Bugo, burikat, kaplog, baga na wung. Amo ka na. Okay. 2017 pa gin-file ang kaso. Gisabot naman na nga maubitaw yun ni team to protect him in the case sa ICC. The ICC comes. Protect him in case the ICC comes. Kay Kibaw si PRD, mismo gadagan ang kaso. Sus, I was one of the people who spoke on this. One of the people who spoke on this. You spoke about everything. But you did not speak about how bilatsing Iloy prostitute, not prostitute. How slut you were and you are. Isama ko sa mga tao, yeah. I was one of the people who spoke about this, so gani. Lahat sinuspoke mo naman po, pero nakalimutan mo sabihin sa mga tao nga, kirida ka. Ang press release mo, single by choice. Sabi sang alpot, yuta. Single by choice ka, kirida ka, bit ka. Other woman, you're a slut. Bigaon, bilat sing Iloy. Ambal sang gaga. Anak pa ko, walay jurisdiction to distract people. Kay Kibaw sila no matter what, gadagan ang kaso. Bubilat sang Iloy, bakit tagadiin ka? Taga saan ka? Taga ICC ka po? Niya, si Sarah, nagbinastos baya ha? You depota! Nagsalita bilat sing Iloy! Ang gwapa-gwapa nga ulok-ulok niyo di puta nga alpot bastarda kabit. Nagbinastos si Sarah, hoy! Kung merong bastos sa inyong dalawa, ikaw! Magno alpot dagol! Bilat sing Iloy, bakit nagbastos si Kwan? Si BP Sara, nagpakantot ba siya sa lalaki na may asawa? Nabuntis ba siya putang ina? Sang isa ka lalaki nga may asawa na lima ang anak? Sino sa inyong dalawa ang nagkalat bilat sing Iloy mo kasabutuan? Sino ang umupo sa tarugo ni Daraog kag nagpaito todo-todo ko'y bilat sing Iloy mo? Sino sa inyo ang tsumupas ang tarugo ni William Daraog nga asawa ni Tichi Daraog? Ikaw! Ikaw ang bastos. Numero 1 kakabastos ang bilat sing Iloy mo. Gagastos kaya sa mga tinder para sana ang bilat sing Iloy mo makadasma ka sa mga afam. Nakatsamba ka doon, no? Sang isa ka taga Australia nga ang itsura sang bilat sing Iloy nga Australiano nga onion head. Kalain-lain lapsi undo na may anemic man. Ikaw ang gumastos pumunta-munta ka doon sa may Australia nga alpot ka. Ginastuhan mo ang mga engagement nang matet kang iyo di puta ka. Pat kaya nga ka nagkakaso ka sang qualified theft because you sold titles of land that didn't belong to you. That belong to your aunts, that belong to your uncles. Ginkawat mo, dalawa kayo sang kapatid mo nga gaga ka. Nagagasto ka sa lalaki para ka lang makantot. Bilat sing Iloy ang kapital mo sa mga lalaki. Lasingin mo para makantot ka. Kung hindi madala sa lasing ang bilat sing Iloy mo, binibili mo ang tamod. So for you, a fucking mistress, and not only a mistress that has a little bit of dignity, who tries to hide from the fucking limelight and tries to hide their fucking situation, their predicament being the other fucking woman, you do not fucking care to save a face. What did you do? You flaunted this man and announced to the world, you lied through your kid, bilatsing Iloy ka that he was already separated from his wife with 5 children. Ikaw na pakilala ka, ang alpot ka sa lahat ng mga kaukas, ang titi, bilatsing Iloy nga may boleta sa aking asawa. You pretended somewhere in the Philippines where nobody knew you, in this piece of shit William Daraog, that both of you were married, not only that you slept with a man married to Tichi Daraog, but you lied and you pretended to the world that you were the wife.
Kung may bastos bilat sing iloy nga description, describe bastos ang dapat nga description ang sabat. Ang dirang tubag sa tanong na yan is Jam, Jessica, Mangkaw, alpot, bigaon, tuluon, may bastardo nga anak, magno. Yun ang description sa pinakabagong Miriam Dictionary ngayon pot. Para magsalita ka nga bastos si Sarah, bakit? Nagapangkita siya sa kanyang lubot. Ang katulad mo ang bilat sing iloy kakalo, sumubad ka ng diwendena ka. Magsalita sa bastos ang bilat sing iloy, halos yung diputa, dumauba ka. Mahubad ka na nga bilat sing iloy, wala pa may pumapansin sa'yo kahit ang mga kaibigan mo sa guwing bulilit. Huwag na kang pansinan. Baka malaman niya ang kulay ng aking pante. Huwag niyo na lang tingnan dyan, guys. Sabihin niyo na lang sa akin kung anong kulay ng pante. Sabi sang alpot, may nabingwit ka gaga nga petite. May pumatol sa'yo kasi alam nila ang Tinder profile sa bilat sing iloy puro ilibig sa kuno. Hayala. Bilat sing iloy kabutigon isa ang kamandag ng mga diwindina. Puro ilibig ka sa Tinder, umanda ka ha. Gagawa man ko sang Tinder, ilagay ko ang totoo mo nga picture, ang bilat sing iloy ka. Tapos ang link sang Tinder mo nga nagabutang-butang to sa sangkwan, I resonate with a tarogo.com, bilat sing iloy. Amo na ha, nga nagahubad ka na ganing yung diputa, kawala may mapumapatro sa yung mga kamukha ni Destiny Alarcon. Kung meron sang isa kataho, sang isa ka babae, nga description bastos, ikaw nakaalpot ka, gapang tsupa ka sang tarugo nga hindi sa'yo. Nabubuntis ka ang bilat sing iloy mo sang tamod na hindi naman sa'yo. Hindi lang ang kapakirida ka, pumunta ka pa gito. Sa bahay, sa magulang bilat sing iloy sang gago nga si William Daraog. Sa pamilya ni William Daraog, baby, open the AC. I didn't know it's going to be hot. Pumunta ka doon, kaging convince mo ang bilat sing iloy ka, and you even spoke to his children. Told them that you were gonna go away with their father because their father was not in love with their mother anymore. Amo kani ka amaw, ang bilat sing iloy kang bakakon ka, imo putay may badlo gaga. So sabi niya, the reason why ganito siya kabugo ha, if you're not intelligent, if you're not right, Daddy, you have to be with him when you're feeding him. He stopped. You gotta be inspiring, motivate him, tell him, go, eat your food, eat your food, motivate him. He needs motivational speaking. Cole, come here. Go to him, You please. almost ate all the chicken. Okay, very good. Okay, more. Give him more because he has ulcer. I gave him half the chicken. Okay. Ang bilat sing iloy ka, magsalita sa amuni sa kagaga. Mabuti lang sa you know, when I gave birth to Tony. I really spoke to God because Tony didn't cry for like 5 minutes. So I told God that if you are going to let my baby boy live, I'm going to make sure that until thy kingdom comes, I'm going to give back the kindness and the children to those people who helped me. Tinanong siya, sino bang tumulong sa'yo? Nung ikaw ay naghihirap na hindi ka ginpansin sang sang pamilya mo. Ano ganing sabot mo? Ano ang tubag mo, kaplog? Bigaon, sinupa ang ilang tarugo sa butuan kag sa Cebu. Iba nga tarugo kag tamod, pati ang iyong mga ginapabadigad ni Romaldes, ginatsupa mo rin. Ano nga ang tubag mo pot? Sinong tumulong sa iyo nung mga tsimpo, yung mga time nga ang abug ka, abug, basura, abug. Jessica, Mangkaw, bigaon, alpot, abug, basura sa butuan. Ano nga ang gintubag mo sang gintanong ka ni Chito? Did the Turkey help me? With my hospitalization bills, with my medical bills when I had Tony. Isa sila gipagkutangan mo sang utang na loob. Ano nga yung ginagawa mo? Bastos! Alpat! Palakantot kang diputa ka sang mga tarugo, sa mga titi na hindi naman sa'yo. Ganon ka. Tapusin ko lang. Sandali. Are. Sabi sang iyo diputa ya. Niya si Sarah nagbinastos ba ya? Anong binastos ya? When she ranted about how the House of Representatives belittled, degraded, embarrassed, humiliated her aide. Ang isa ka witness na ginimbita
sekretarya, assistant ni VP Sara, trinato na parang basahan sa mga bilatsing iloy nga mga naga-Diyos-Diyosan sa House of Representatives sa palaitot na Quadcom. Namely, ang gago nga yudiputa nga may speech impediment nga bilatsing iloy, hindi marunong magsalita sa English kasi Dan Fernando. Ano nga pangalan niya? Dan Fernando kung Dan Fernandez. Utruman ang yudiputa nga si Stella Kimbaw. Ang alput man nga amo man ng Arqueson man nga bakukangon. Nga nanggaling yung diputa sa pinakaimulon yung diputa, she was eating poverty before becoming a fucking representative. And what the fuck did you do? Kayo ang gumisa sa assistant ni VP Sara na walang kalaban-laban, mga bilatsing iloy ang Quadcom. Lahat ng mga satanista nga fraternity nandoon noon sa Quadcom, si Abanti manyak nga pastor nga bilatsing iloy ba. Pinagtulungan nyo ang assistant, ang aide ni VP Sara, tapos sasabihin nyo, bastos. Ang kanyang pag-defend sa kanyang tao, a true leader, does not give a fuck about her demeanor, either in private or public. They won't care how they speak. They won't care about the anger that they felt. She was not even angry. She was furious. She was defending somebody that stood loyal to her. Yun ang totoong leader. Hindi ka iwanan, hindi tatakbo. Why I love VP Sara? Because she is going to stand beside you. She doesn't leave, she doesn't run, she's not a coward. Nanindigan siya, and you call it bastos? Uy, gaga. Ang bastos, kung ikaw gatsupa sang tarugo, that doesn't belong to you, ikaw na. Jessica, alput, bigaw na rakisun guya. Ang bilat sing iloy mo. So, your explanation of all the shenanigans that happened to Tatay Digong, why he is now incarcerated in ICC, it's because VP Sara practiced her fucking civil right as not as a vice president, but as a fucking Filipino citizen of the fucking country that I feel so sorry for. Her defending her staff that was treated like a fucking criminal of the fucked up Quadcom, kontra kog ng Quadcom bilat sa iloy. Gusto ko ang pangarap ko nga mo Quadcom, yan ang ano ko talaga. Ang pangarap na bituin ko yung ipatawag ko bilat sa iloy sa Quadcom. Tapos questionon ko sa mga bilat sa iloy, Dan Fernandez, anong pangalan mo bilat sa iloy, hindi ka marunong. Ang letter F mo, pronunciation mo P. Ang letter P mo, pronunciation mo F. Tapos, nagitutay pa ka mo noon, Ibana, okay lang naman, wala naman ko ipakialam kay Ibana kung kakantutin sa kung sino-sino boyfriend niya. Kasi syempre maganda, bata, fresh. Pero wag ka magmalaking bilat sa iloy mo kasi bubu ka man dan. Ang gusto kong pangarap ko talaga, Lord, ang ipatawag ko isang matalinuhan yung mga iudiputan, isang Quadcom noon. Ibalik sa nabala nila, VP Sara, isa lang iniling ko sa'yo. I-form mo muna ulit, sana, someday, kung ikaw ng presidente, bago mo sila lahat ilupot sa karsel, day. Mapanel interview kami baladay, isa lang kuya. Hindi ko magingi sa mga tulong kung sino nga mga abogado kag mga vloggeres, ako lang. Gusto ko maharap ang bilat sing iloy nga si Abanti, gago pastor nga nagabakoy jakol sa kanyang tarugo sa internet, may nagsabi sa akin. Ang bilat sing iloy nga pastor nga mandaraya nga gago, nga nagsabi dalawa ang klase ng blessings, one from God and one from the devil. Ang balsong bilat sing iloy, ang bilat sing iloy nga si Abanti. Tuturuan niyang congregation nga dalawa, ang bilat sing iloy blessing daw kung pag nagaling yung diputa sa kay Satanas. Nga kung meron ka sa pera nga magaling, ito yung mga pera na galing sa corruption. Ito yung mga pera na galing sa nakaw. Ito yung mga pera na galing sa druga, kambal sang gago nga diputa nga kuging. Gasyabu si Abante. Sabi sa mga assistant sa kanilang simbahan. Sabi sang dalawa mo kapamangkin sa akin, uy gago Abante. Numero 1 ka kaadiktos. Bilat sing iloy mo kung hindi ka pa naman adik. Kung hindi ka adik, kakalating diputa ka. Sabihin mo sa kongregasyon mo, mapa-interview ka dalawa ang klase ng blessing. Sabi sang gagong babalo din. Ay, isa ka blessing galing sa Panginoon, ang isa ka blessing galing sa Satanas. Kung hindi sabi gago, Abante! Binatsing ilo kategoran sa mong gago, kapalo the light. Bakit hindi ka na magpalo the light? Gago, total mamatay ka na rin. Gusto ko ma-face si Abante. Si Alpot na si Stella Kimbaw bigaon kawatan ambisyosa.
Ang mga ganito nga doon nagamarunong-marunongan, bilat sa iloy, sinasabi ko sa inyo, iiyak kayo sa akin ng dugo, English sana, ita. Promise. I'm going to make sure that I'm going to floor each and every one of you who fucking belittled, humiliated, and embarrassed my future president. This is my dream, Your Honor, Mr. Chair, to face these fucking people who pretended to actually love Philippines, but they didn't actually love the Philippines. They do not love my country. They were pretending that they were trying to defend the Constitution when in fact they weren't. They did this fucking shenanigan. They showed us this fucked up fucking Quadcom pretended to be those people who upholds the law. And then little did we know, ang lahat na nandoon binatsing iloy, mga malita, dakong gali. Pinahiya ang aid ni BP Sara. Kaya si BP Sara nagwala, doon ko siya inadmire. It's not bastos. It's not even to be called a leader, a true leader who does that is an understatement. Ang ibang mga leader nga totoo sa mga panahon ni MacArthur, kag sa mga panahon ni MacArthur kag ni Lapu-Lapu, mga kanday Aguinaldo, kapag ginanon mo ang kanilang tao, gapamatay ito sila ya. Kapin pagit sa mga panahon nila Kandula, wala, hindi ka mag-run sa social media, wala pa noon kuryente, gapamatay, ginawasay ka, ginamasyete ka, gina-Indian pana ka. If you touch their fucking people, this is how they serve justice. Sa panahon noon ni MacArthur, sa panahon ni Lapu-Lapu, ni Aguinaldo, ni Kandula, lahat nga mga dato noon sa Pilipinas, mabuti nga ngayon rant lang. If I were in her place too, of VP Sara during that time, and one of my fucking closest and trusted aide who did not commit anything was put in fucking detention, I would have done the same fucking thing and maybe worse. So yun lang ang basis sa mga bilat sa Iloy. Mo man si Babala. Ang alpot man si Babala. Pitos. Nagwawala siya sa sokmet ng gusto niya kay Sara. Maparihos kay Lini bilat sing Iloy. Nga kahit binubumba na ang kanyang staff bilat sing Iloy, ginakuga ng staff, ginaganito yan. Si Lini, si Mrs. Sweet pa rin si Lini. Pinagalitan niya ang aking staff. Okay lang yan. Ay, bakit? Ay, nagalit kayo sa kanya. Okay lang yan. Kung si Lini, ang boss mo, ganun siya. Ay, kinulong niya. Dinitain. Ay, bakit? Ay, hanggang kailan naman ang detention? Ganon. Kung si Lini, ang boss mo, kasi si Lini, bilat sing Iloy, wala na saya power. Kung may power na si Lini, kili-kili power lang. Ano nangyari? Ay, ganun ba? Okay lang yan. Makakalabas naman. Hindi ka ni Lini paglaban kasi she does not have that kind of character. She is not on defense mode. This Lenny Alput, hindi naman sa Alputology, she's a mom. But what I'm trying to say is she's a weak leader. 101%. This is why she didn't win. She could be a good economist. She could forecast. She could forecast things about what Philippines would need. GDP, what kind of strategic management she could. But if you're gonna ask me if she could be a good leader or somebody that we could rely on, no, she won't. Hindi galing sa bilat sing Iloy makapaglaban, di puta nga panindigan na sa 1,700 island kung Pilipinas. Nga man kung magtiwala, sing mong bilat sing Iloy ka. Nakikita natin ngayon, no? Ang mga driver na, sila talaga. Marunong talaga sila mag-ano ng mga sasakyan nila na kahit naka-stop sila, hindi nila hinihinto, hindi nila pinapayang. Ang mga driver, kahit nakahinto sila, hindi naman kasi nila pinapatay ang kanilang makina. Ay, bilat sing Iloy. Ano ka, drive ka? Lini, nagda-drive ka? Wala may nakapagsabi sa'yo, Lini, kung gusto mo, tuwing gahinto ang sasakyan ka kilagay sa neutral, bilat sing Iloy, ma-engine off. Na ano ka, Lini? Nagagakaw. Ekonomista ka na lang, huwag ka mga presidente. Alipungoy ka. Suyaan ka lang, di puta ka makatok sa tradition ka sa mga G12, G10, G-chururot. Gagagaga sa bala, Arisaw. Nakita natin na sanay yung mga drivers na iba na nakaandar yung sasakyan habang nakahinto. Nakaandar, nakita natin ng ibang mga drivers sanay na
nakaandar yung sasakyan kahit nakahinto. Bilat si Eloy. Lene! Wala ka may pagsabi sa'yo. Hindi ka na driving lesson. Ano ka? Hindi mo alam sa tawag neutral? Alang-alang naman sa paghinto mo sa traffic. Patsun mo. Patayin mong engine. Kagaga, ganyan. Lene, hindi na lang ko yung magano kasi alam mo, naaawa ako sa'yo kung biradahin kita. Kasi ganun ka na gani ka luya, kabalado. Hindi ka nakakain 2 linggo. Bakit ka may mga ganun na mga to? Bilat si Eloy. Lenny. Kagaga pala si mo, Lenny. Sa true lang. Mr. Pramel High. Dali lang kita. Gcash break map. Sandali lang. Bilat sing Eloy nyo. 6,000 pa lang ang stars kung wala kayong awa sa akin. 3 araw na lang makat-off na ko. Putang ina. Tapos ang stars sa akin, $. Ano niya si Lenny, man? Alam mo, ayaw na lang kita kasi sabi talaga ng anak ko, Mami, huwag mo na lang balabirahon si Lenny. Focus ka na lang kay Sarah. Kasi sumasama ang loob. Saan ka ba nakakita, Bilat sing Eloy? So every time nga maginto ko sa traffic, aling Lenny. Patsyon ko ka nga ako sa sasakyan ng engine ko. Magastos ka, Bilat sing Eloy mo sa battery. Gagawin ka naman yan ni Lenny. Wala alipo ko, hindi ka nagda-drive. Wala ba kapagturo sa'yo? Baka ga-e-bike lang ni Sa. Baka ga-skateboard. Sanay sila na kahit nakahintong sasakyan, umandar pa rin. Lenny, ganun yun. Basta nag-drive ka, Lenny, hindi mo kailangan patsyon ang engine mong makina mo kung ga-drive ka. Andar lang siya tapos in-neutral mo lang kasi tatakbo ka na naman ulit eh. Do you really want to keep igniting your kotse or sasakyan? You're going to lose battery. Nakagaga, bilat sila. Simple mathematics, you don't know.